Good morning po sa inyo at good evening dito sa USA. And thank you, Mr. Presider Karandi. A delightful Sabbath day po mga kapanalig sa mga naka-FB Live at via Zoom, Main and Pura Assembly. Ito pong pag-aaral natin ngayon ay request ni Kapanalig Nel about 10 Commandments. Na ano pa talaga ibig sabihin ng bawat mga utos na napapaloob sa 10 utos? Dahil 10 siya at 5 Sabat tayo ngayong November, tiga-tigalawa lang muna aralin natin para mas maunawaan natin maigi ang bawat mga utos nang maipatupad natin ito ng tama. Sisikapin po natin na maipaliwanag sa magaan at sa simpleng kaparaanan. At nais ko rin pong pasalamatan ng ating Diyos sa pagkakataon na makapagbahagi sa inyo muli sa assembly at saka sa blessing na binigay sa akin ng assembly. Salamat po. Thank you, God. Umpisa na natin. In Exodus 12:40, tayo natin yung plus ni Elder JP. In Exodus 12:40, now the length of time the Israelite people live in Egypt was 430 years. Verse 41, at the end of the 430 years to the very day, all the Lord's divisions left Egypt. Alam natin na tuluyang ngang nakalaya ang mga Israelita sa pangaalipin ng mga Egyptians sa kanila. Ngunit dahil sa tagal din nila in bondage of slavery, tiyak pati mga practices and customs ng mga Egyptians ay nagaya na rin nila. Kaya ang Diyos ng Israel ay naglabas ng 10 utos para sa mga Israelita na magsisilbing panuntunan nila sa tamang pamumuhay at tamang pagsunod sa Diyos na nagpalaya sa kanila. Dahil sila ay isang malayang bayan na, dapat ang mga panuntunan nila ay ayon sa panuntunan ng Diyos na nagpalaya sa kanila, upang sa ganon ay magkaroon sila ng maayos at mainam na pamumuhay na puno ng pagpapala habang patungo sila sa Promised Land. Mababasa natin ang concern ng Diyos sa mga Israelita sa Exodus 3:4. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Verse 7, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Di lang nakita ng Diyos ang pagpapahirap sa mga Israelita, bagkus narinig niya ang mga iyak nila sa Diyos. At dahil dyan, ang Diyos ay bumaba. Verse 8, so I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Umpisahan natin ang first statement ni God o ng unang utos. Unang utos, Exodus 20 verse 2, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Verse 3, you shall have no other gods before me. Itong statement na ito o utos ay napaka-importante sa lahat ng utos. Kung wala ito, ang lahat ng utos ay mababaliwala. Why? Una, ang nagbigay ng utos na ito ay ang Diyos at di si Moses o sino mang tao. Pangalawa, ang Diyos ang nag-deliver sa mga Israelita sa pagkakaalipin. Walang ibang tao ang gumawa nito sa mga Israelita o kahit si Moses. Pangatlo, kaya mayroon obligasyon ang mga Israelita sa Diyos nila bilang Diyos nila at Diyos din natin ngayon. At ano ba yung obligasyon na yun? Na sila at tayo ay mamuhay sa panuntunan na nakalahad sa 10 utos. At ito po yung umpisa ng
ethical monotheism. Dalawa ibig sabihin nito. Ethical monotheism means that the one God, that is monotheism, is the source of ethics, of morality. Morality, an objective code of right and wrong na hindi nanggagaling sa human opinion bagkus ito ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Angat sa lahat ng opinion ng tao dahil ito nga po ay galing sa Diyos. At ang isa pang ibig sabihin ng ethical monotheism is what God most wants from us is that we treat other human beings morally. Ethics or ethical monotheism means the code of conduct for an individual or group, the doctrine or belief that there is but one God. Exodus 19 verse 5. Now, if you obey me fully, Exodus 19 verse 5, now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possessions, although the whole earth is mine. What humans must do for God? Kalimitan, ang mga tao ay gumagawa sila ng para sa gods nila. Halimbawa, nag-aalay sila dito at minsan sinasacrifice nila ang mga anak nila sa Diyos-Diyosan nila. At ngayon, salamat sa 10 utos, alam na ng tao na ang gusto ng Diyos ay maging mabuti tayo sa ating kapwa-tao. Kahit ang utos na huwag magkaroon ng false gods at huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos ng walang kapararakan, ay ang pinag-uusapan dito po ay about morality or lesson sa buhay. The thing we can do for God is to treat other human beings decently. Ulitin natin, Exodus 20 verse 2, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Verse 3, you shall have no other gods before me. Ang ating Diyos ay nais niya i-treat natin ang ating kapwa with fair, right, and decently. Isa pang ibig sabihin nito, the importance and the meaning of freedom. Alam naman po ng mga Israelita at alam din natin na ang Diyos ang creator ng lahat at anumang meron ng mundo at dapat lang na sumunod tayong lahat sa Diyos. Pero di po yun ang sinabi ng Diyos na siya ang lumikha ng lahat. Bagkos winika niya, ulitin lang natin, sabi ng Exodus 20 verse 2, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Ni-emphasize talaga ng Diyos yung word of slavery. Exodus 19 verse 4, you yourselves have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Inalis ng Diyos ang mga Israelita sa land of slavery. Dito, ipinapakita ng Diyos na ayaw niya ng pang-aapi. At ipinakita rin ng Diyos sa mga Israelita ang pagpapalaya niya sa mga Israelita at papaano nila nakamit ang kalayaan. Natunghayan ng mga Israelita kung papaano kumilos ang Diyos sa pagbibigay ng 10 salot sa mga Egyptians para lang sila lumaya. Kaya pinababatid ng Diyos sa lahat na ayaw niya na may aapi o nang aalipin. Kaya nga po sa Leviticus 25 verse 10, consecrate the 50th year and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you. Each of you is to return to your family property and to your own clan. Pero what freedom means sa unang utos? Ganito po, ang nais ipabatid sa mga Israelita at sa atin, I took you out of slavery and into freedom. At ang 10 utos na ito ang magiging daan
para magkaroon ng free society. You cannot be a free people if you do whatever you want. Freedom comes from moral self-control and there is no other way to achieve it. At para sabihin din sa mga Israelita na nileberate sila ng Diyos sa pagkakaalipin. Nais din ipabatid ng Diyos that He cares deeply about human beings. Nakakamangha talaga na malaman na ang Diyos ang nag-create ng buong mundo. Ngunit hindi lang na malaman natin na may creator, but that the creator cares about His creation too. At ang lahat ng ito ay napapaloob sa unang utos na Exodus 20 verse 2, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Verse 3, you shall have no other gods before me. Exodus 23 verse 13, be careful to do everything I have said to you. Do not invoke the names of other gods. Do not let them be heard on your lips. Nehemiah 9:13, you came down on Mount Sinai, you spoke to them from heaven, you gave them regulations and laws that are just and right, and decrees and commands that are good. Psalm 119 verse 7, I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws. Isaiah 44 verse 6, this is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty. I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. Ikadalawang utos, Exodus 20 verse 4. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above, or on the earth, beneath, or in the waters below. Exodus 20 verse 4. Exodus 20 verse 5. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Verse 6, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Yung unang utos ay interconnected po ito sa pangalawa. Yung una, siya yung Diyos na nagpalaya sa mga Israelita sa pang-aalipin at wala ng iba. At now, wag gagawa ng Diyos-Diyosan. Magandang malaman natin maigi ang mga unang panahon po ng mga Israelita. Dahil nga sa tagal nila sa Egypt at wala silang malinaw na pamantayan about God, normal sa kanila na merong pampabuenas o lucky charm. Marahil nagaya nila sa mga Egyptian. Sa lahat halos ng pagkakataon, bit-bit nila yung Diyos-Diyosan na kung tawagin sa Hebrew word ay teraphim. Ito ay nagsisimbolo ng isang lock na kung tawagin ay teraphim, a small curved image to look at, to rely on, to trust, to gain confidence from, and dependency from a Hebrew word, teraphim. Teraphim ang tawag nila sa paggawa ng maliit na Diyos-Diyosan. Ginagamit nila as a good charm or lucky charm. Pampabuenas, ika nga, pampaswerte. Every time na gusto nila magkaroon ng success sa mga ginagawa nila, inilalabas nila yung teraphim nila. Lalo pag sila ay nagtatanim at ayon sa pangangailangan nila, ilalabas nila yung ginawa nilang Diyos-Diyosan. At halos itong teraphim o image na ito ay bit-bit nila sa katawan nila. Every time they want success in that particular area of their life,
They besiege these idols. Dito sila magre-request ng kasaganaan at mag-uumpisa ng dependency nila dito. Sa ngayong panahon natin, di natin namamalayan na we put dependency sa gawi ng mundo. Meron din tayo na therapy, di lang natin namamalayan. Kaya ang 10 utos na ito hanggang ngayon ay very effective na pamantayan natin kahit pa bago-bago man ang panahon at henerasyon. We prove our love to God by obeying His commandments at iyon po ang tama. Ecclesiastes 12:13. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Daniel 9:4. I prayed to the Lord my God and confessed, Lord, the great and awesome God, who keeps His covenant of love with those who love Him and keep His commandments. Sa ngayon, ang graven image or teraphim na nagre-represent ngayon ay Messenger, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Yan ang mas mahalaga sa iba ngayon. Idol, ano ba ang ibig sabihin niya? Is anything that we depend upon to meet the deep needs of the heart, love, security, worth, or significance. Deuteronomy 32 verse 4. He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. Kasi sa ngayon takbo ng mundo natin, nakadepende ang ibang businesses nila sa mga views and likes or content sa Facebook, Instagram at marami pa. Kaya ito yung modern graven image, ang notice nga lang. Ito ang therapy natin ngayon. Graven image and notice nga lang. Kasama na dito yung YouTube sa ngayon. Kasi we put so much value and dependency on them. Sa iba, di na halos mailigay ang Diyos sa mga ginagawa nila. Ang iba, di na sila totally dependent sa Diyos. Tama po ba? Ang nais ng Diyos, anything that we utilize our life to meet the deep needs of our heart, yung pinakabuod ng pangangailangan natin, yun ang nais ng Diyos, completely dependency sa Kanya. Siya yung foundation ng pagkatao natin, our rock, our salvation. Nais ng Diyos, siya yung aasahan natin sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. May nagwika nga na ang human heart daw ay isang idol factory. Yung mga Israelites, nag-curve silang made of stones. Tayo ngayon, di nga stones, pero same din ang motive nakatago sa mga puso natin. Sige nga, alisan natin ang isang tao ngayon ng sipi kung di matuliro yan. No? Parang can't live without sipi. Sabi nga, if kilay is life, sipi is life too. Mahalaga ang sipi ngayon sa bawat tao. Ito yung way of communication. Ngunit sa iba, sobra naman ang pagkakalulong na naiwan sa bahay yung sipi, hindi na mapakali. Kasi daw ang tao ngayon ay relying on the value that they receive from the things that they put online. Gaano kadami yung views, yung likes, yung comments. Mahalin tulad sa idolatry or graven image sa panahon ngayon. Kasi nga ang mga Israelita mahilig mag-ukit o gumawa ng Diyos-Diyosan gawa sa mga bato. Kaya in 1 Samuel 2:2, there is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. 2 Samuel 22 verse 2, he said, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer.
2 Samuel 22 verse 47, the Lord lives, praise be to my rock, exalted be my God, the rock, my Savior. Pagpapatuloy sa ikadalawang utos, Exodus 20 verse 5, you shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Verse 6, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Blessing and love ang lahat ng nais natin, pati victory ay makakamit natin if we totally dependent in keeping His commandments. Bakit masyado natin iniisip kung ano ang sasabihin ng iba? Ngunit di natin iniisip kung ano ang sasabihin ng Diyos sa atin. Kasi we refuse gawin yung pinagagawa niya sa atin. May kinalaman dito yung atin next generation. Kasi nakasalalay sa ating mga magulang ang values ng mga anak natin. Pag di natin to inayos, mamanahin ng mga anak natin yung puot ng Diyos at magpapatuloy ito sa kanila up to the third and fourth generation to those who hate the Lord. Di natin ito maaalis sa system ng mga anak natin. Taglay na nila ito sa pagkatao nila na kung anong nakagisnan nila, ipinagpapatuloy nila. If mali nakita sa atin, mamamali na rin sila. Kaya maging maingat po tayo. Kaya nga punishing the children for the sin of the parents. Ang Diyos lamang ang may karapatan sa mga bagay na ito. Genesis 31 verse 19. When Laban had gone to shear his sheep, Rachel stole her father's household gods. Verse 30. Now you have gone off because you long to return to your father's household. But why did you steal my gods? So makikita natin na napakahalaga sa kanila yung graven image na ginagawa nila. Parang pag nawala ito, hindi na sila aasenso. Tila magkukulang na ang pagkatao nila. Kasi yung buhay nila ay parang nakadepende sa graven images na gawa nila. Kadalasan, nung panahon nila ay sakto lang ang laki ng paggawa nila ng graven image. Unlike ngayon, palakihan pa ng rebulto. Dati kasi laki lang ng palad nila, kaya bit-bit nila ito palagi. Akala nila ito ang magbe-bless ng buhay o negosyo nila. Ayaw po ng Diyos ito, gayahin natin. Ayaw ng Diyos na magagawa ng mga graven image o mag-uukit tayo at palalamutian ito ng iba't ibang designs. At ayaw ng Diyos na ito ay ating yuyukuan at bibigyan natin ng pagpupugay. Ang nais ng Diyos ay Psalm 18 verse 2. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Dahil mahilig ang mga Israelita sa pag-uukit sa bato, ang nais ng Diyos siya ang maging bato o muog ng mga buhay ng mga Israelita at sa atin rin. Ang Diyos lang ang ating matatag na sandigan, our rock and our salvation. Psalm 62 verse 2. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. Ulitin po natin, Exodus 20 verse 4. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above, or on the earth beneath, or in the waters below. Verse 5. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Verse 6,
but showing love to 1,000 generation of those who love me and keep my commandments. Ang mga talata na ito is all about the next generation. Kung papaano ang gagawin natin. Kasi tayo mga parents, kung anong ni-value natin, automatically, we are teaching the children to follow us, even our grandchildren. By default, ganun na talaga sila. Nasa system na rin nila yon. Mahirap na i-break sa kanila yung nakita sa atin. Kaya pag galit tayo, galit din sila. Kaya ingatan natin ang ating mga attitude kasi may gumagaya sa atin. Pag abusive ang parents, in time ang mga anak natin abusive din sa pamilya nila. Gaya-gaya po yan. Kasi yung therapy na ni-curb natin napunta sa kanilang mga pockets at na-engrave sa mga hearts nila at mahirap ito maalis. Pero may pag-asa pa po. Kaya dapat Deuteronomy 6:6, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Verse 7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Verse 8, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Verse 9, write them on the door frames of your houses and on your gates. If nagawa natin ito, pagpapala ang kasunod nito. Verse 10, when the Lord your God brings you into the land He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you a land with large, flourishing cities you did not build. Verse 11, houses filled with all kinds of good things you did not provide, wells you did not dig, and vineyards and olive groves you did not plant. Then when you eat and are satisfied, verse 12, be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Muli, pinaalala ng Diyos kung sino siya sa buhay ng mga Israelita at sa atin. Ang Diyos, ang creator ng mundo, siya din yung Diyos na nagpalaya sa mga Israelita. Siya yung ruler natin and at in all authority sa ating mga buhay. Deuteronomy 6:13, fear the Lord your God, serve Him only, and take your oaths in His name. But in Judges 2:12, they forsook the Lord, the God of their ancestors who had brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of the peoples around them. They aroused the Lord's anger. Ang nais ng Diyos, ang dependency natin ay sa Kanya lamang. Ang pinaka-core ng puso natin ay siya lamang at wala ng iba pa. Sigad lang ang may karapatan sa ating mga buhay, kaya dapat huwag tayong maglalagay sa puso natin na ipapantay sa ating Diyos. Psalm 62 verse 2, truly He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. Ulitin po natin ang unang utos. Exodus 20 verse 2, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Verse 3, you shall have no other gods before me. Pangalawang utos, verse 4, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. Verse 5, you shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, at ang reward ng Diyos sa mga taong susunod sa kanyang mga utos ay sa verse 6, but showing love to 1,000 generation of those who love me and keep my commandments. Proverbs 9:9, instruct the wise and they will be wiser still.
Teach the righteous, and they will add to their learnings. Psalm 89 verse 1, I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known through all generation. Maraming salamat po at pakinggan po natin si Elder Darius na mag-aalay ng awit para sa ating napakabuting Diyos. Diyos sa'yo ang papuri ko, ang karangalan nalay lamang sa'yo, ang pag-ibig na awitin ko. Lagi kang pasasalamatan, tunay na dakilang iyong katapatan. Ang awa mo ay lagi mong laan. O Diyos, sa'yo ibibigay puso, isip, lakas, ipaglilingkod sa'yo. O Diyos, sa'yo ang mamahal, asahan mo ang pag-ibig na totoo. O Diyos, sa'yo ang papuri ko, ang karangalan nalay lamang sa'yo, ang pag-ibig na awitin ko. Lagi ka pasasalamatan, tunay na dakilang iyong katapatan. Ang awa mo ay lagi mong laan. O Diyos, sa'yo ibibigay puso, isip, lakas, ipaglilingkod sa'yo. O Diyos, sa'yo pagmamahal, asahan mo ang pag-ibig na totoo. O Diyos, sa'yo ibibigay puso, isip,
asahan